nakakataka. Kasi dati, itong mga makakaliwa, sila po yung mahilig mang-akusa. Tuta ng kano, di ba? Yun po parati ang sigaw nila sa rally. Tuta ng kano. Lahat sinabihan na nila, Marcos, tuta, senyor. Cory, di ba? Same. Ramos, same. Kahit si Erap, na alam naman natin na walang kamahal-mahal pagmamahal sa US, si tinawag na tuta. Gayon din. Hindi nila masabi dito kay Rodrigo Duterte. Pero, for some reason, hindi rin nila sinasabi tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kailan ba nagbago ang panig? Kumbaga, kailan ba nagbago ang politika ng ating mga makakaliwang kababayan? Kailan nagbago ang kanilang polisiya? Bakit ngayon, hindi na po tuta ang presidente samantalang alam natin na lubos ang pagpapanig ng administrasyon na ito sa foreign policy ng Estados Unidos at ng karamihan sa Europa. So, bakit nga ba? Well, isa lang ang iniisip ko. Ang madalas kong naririnig sa mga kaibigan or dating kaibigan na makakaliwa, dapat intindihin natin na para sa kanila, isa lang ang higit sa lahat. Isa lang. And that is the party. So they will do anything, say anything, aawayin nila kahit nanay nila, awayin nila kahit sino. They will shamelessly, how do you call this? Compromise or do political somersaults for the sole purpose of upholding the interests of the party. Okay? So bakit ganun? Tandaan natin, anything. Yan yung ano nila, yan yung style nila talaga. Above everything else, it is the party. Above all things, it is the party. Above all people, it is the party. Above even the country, it is the party. So kahit ikasasama ng ating bayan, kung ikabubuti ng kanilang partido, gagawin nila yon. So halimbawa, pumanig sila, kumbaga, sleeping with the enemy sila. Gagawin nila para sa kanilang partido. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Nagbad hair day na naman. Po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. And it's good to see everybody here. Today is Holy Wednesday. Half day kanina po ang ating mga government, mga kawani ng gobyerno. Gawa nga po ng announcement ng ating Pangulo para maaga daw po makapag-nilay-nilay para sa sa panahon ng Lent. Sabi ni James Templaza, ako din hindi makapasok. Bakit hindi ka mapapasok? Hindi ko po naiintindihan. Andyan po, nababasa ko po yung sinasabi nyo. Hi kay Cords, magandang gabi. Hi kay Ma'am Margarita. Okay, so okay po tonight yung ating TikTok comment ang mga tao kahit hindi po subscribers. Hi kay Don, hi kay Jigs. Okay. Hi sa lahat ng ang aaga talaga pagka YouTube. Hi kay Six Cent, Ronald Cernon, Arceli, Black Lang, Gregorio, Marlita, Papay, Nagaraya, Ma'am Ireng, Gilaygit, magandang umaga sa inyo sa Vancouver. Hi kay Yoli, hi kay Leo Gracia, kay Albertine, kay Ma'am Corazon, Facebook user Itang, AJ Valdez, Nenita, Arlie, Bing Valle, don't be an obedient. Magandang gabi. Ay, kay Ma'am Betty, magandang gabi din po. Alright, so today, natutuwa kami i-report ito yung kay Congressman Paulo Duterte dahil ang kanyang ang kanyang sagot sa akbayan, sa kanyang depensa sa kapatid niya, si Vice President Inday Sara, marami dito yung yung nasabi natin kagabi. So let's read out yung statement ni Congressman Paulo Duterte sa Akbayan in answer to Akbayan. Sabi niya, the question on the actions of Chinese vessels in the WPS should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. As we pause and pray this Holy Week and reflect on the Savior Jesus Christ, as He is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything on the Vice President.
And we fervently hope that your words are not part of the reason why there is no action in the WPS. Let us all pray for a peaceful Holy Week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan. Daghang salamat. Asim. Diba? Yan po ang sagot. So, in this case, the gloves are off. Congressman Duterte, expectedly, of course, is in defense of his sister. Bakit? Well, tayong mga ordinaryong mamamayan, mabilis rin tayong sumasagot kapag ang ating vice-presidente ay inaatake ng mga, how do you call this? Kasangga ng administrasyon. Oops. Okay, well, na binabatikos din ng ating mga makakaliwang grupo. Now, we know na hindi naman po talaga friends ang mga Duterte with the leftists or with the how do you call this? Well, with those who are left of center at saka yung mga groups or organizations or political parties aligned with the causes of the insurgency, and particularly those of groups that have already been designated as terrorist groups. Matagal na po silang supportive, if not, well, at least supportive of the ideas, if not in actuality, through material things. No? Ang ilang mga organisasyon na ito sa mga taong gumagamit ng armas laban sa gobyerno. Sabi ni Wellfax, di ako bully ngayon sa Holy Week kasi sana mag-repent sila. Huwag na. May consideration pa ba tayo dyan sa mga yan? Actually, what Akbayan was doing basically was trolling the Vice President. They're trying to get a rise out of her. They're trying to get a reaction and trying to make sure that she makes some kind of mistake. Alam niyo kung nagsalita siya, maaaring sabihin ng Pangulo, teka muna, hindi mo naman, wala ka sa lugar para magsalita tungkol sa ating foreign affairs. Wala ka sa lugar para magkomento, lalong-lalo na kung yung komento mo ay hindi sang-ayon. But even then, wala sa lugar ang vice-presidente na magsalita tungkol sa mga issues on the WPS. Hindi po niya trabaho yon. Siya ay kalihim ng edukasyon at siya po ay ang vice-presidente. Pero pag-isipan din natin kung bakit nagpipilit ang mga ito tungkol dun sa WPS issue. Kataka-taka. Kasi dati, itong mga makakaliwa, sila po yung mahilig mang-akusa. Tuta ng kano. Diba? Yun po parati ang sigaw nila sa rally. Tuta ng kano. Lahat sinabihan na nila. Marcos, tuta, senyor. Cory, same. Ramos, same. Kahit si Erap, na alam naman natin na walang kamahal-mahal pagmamahal sa US, si tinawag na tuta. Gayun din. Hindi nila masabi dito kay Rodrigo Duterte. Pero, for some reason, hindi rin nila sinasabi tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kailan ba nagbago ang panig, kumbaga, kailan ba nagbago ang politika ng ating mga makakaliwang kababayan? Kailan nagbago ang kanilang polisiya? Bakit ngayon, hindi na pututa ang presidente samantalang alam natin na lubos ang pagpapanig ng administrasyon na ito sa foreign policy ng Estados Unidos at ng karamihan sa Europa. So, bakit nga ba? Well, isa lang ang iniisip ko. Ang madalas kong naririnig sa mga kaibigan or dating kaibigan na makakaliwa, dapat intindihin natin na para sa kanila, isa lang ang higit sa lahat. Isa lang. And that is the party. So they will do anything, say anything, aawayin nila kahit nanay nila, awayin nila kahit sino. They will shamelessly, how do you call this? Compromise or do political somersaults for the sole purpose of upholding the interests of the party. Okay? So bakit ganun? Tandaan natin, anything. Yan yung nila, yan yung style nila talaga. Above everything else, it is the party. Above all things, it is the party. Above all people, it is the party. Above even the country, it is the party. So kahit ikasasama ng ating bayan, kung ikabubuti ng kanilang partido, gagawin nila yon. So halimbawa, pumanig sila, kumbaga, sleeping with the enemy sila. Gagawin nila para sa kanilang partido. So,
Will they, kahit yung mga prinsipyo nila, maliban lang sa pag-uphold ng interests ng partido, gagawin at gagawin nila. So anong kailangan ng partido? They need power, they need resources. At malamang, ayan po ang nakukuha nila sa administrasyon. Pansinin natin ang mga makakaliwa na nasa Kongreso, ano ba ang ginagawa nila doon? Sino ba pinapanigan nila? For a while, meron silang konting tampuhan with the speaker, pero ngayon, mukhang balik na naman sila in the loving arms. Kasi tignan ninyo, kailan ba natin nakita nga ang kaliwa na pumanig sa US? Ano na nangyari dun sa mga tuta ng Kano rhetoric nila? Ano na nangyari dun sa kanilang imperialista na mga sinisigaw dati? Wala. Kahit yun, lululunin nila para i-uphold ang partido. At ang partido ay may pakinabang dito. Sigurado tayo. Kasi dadaan, ang resources ng Kongreso, hawak yan talaga ng speaker. At siya po ang nagde-decide. Kunwari, sino bang pwedeng bigyan niya ng travel fund? Sino ba dyan ang maaaring mag-access sa mga confidential funds? And so on. Alam din natin na yung ilan sa kanila, ganadong-ganado itulak ang People's Initiative. Kung mong sabihin na wala silang konsiderasyon para doon. Hindi naman natin nakikita na ginagawa nito alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Hindi. Alam natin. So, sabi ni Ayan, at tapos pabol na ang mga spicy BBM supporters sa Makabayan Block. Yun na nga eh. So, ano yan? Kumbaga, binalibaliktad na nila lahat ng prinsipyo nila. Tinutulak nila WPS, tapos gusto nila itulak si Vice President Inday into making some kind of statement on it. Bakit daw tahimik? Tahimik siya kasi hindi naman niya mandato yan, hindi rin niya obligasyon. Wala siya sa lugar magkomento dyan on international relations. Nakakapagkomento siya, particularly on matters that she is intimately aware of. Halimbawa, ang ginagawa kay Pastor Kibuloy, ang ginagawa sa SMNI. Hindi naman pwedeng i-ignore ni VP Inday na constituent niya bilang mayora noon ang KOJC. At ang mga problema ni Pastor Kibuloy, problema ng isang constituent ni VP Inday, ay maaari din niya to take into consideration and make it a cause or make it something of interest for herself. Sabi ni Sixth Sense, noon ko pa ma'am sinasabi magaling mag-twist yung makakaliwa. Ay hindi ako sang-ayon dyan. Magaling sila kung mako-convince nila tayo. Ano ng as it is, pilosopo lang talaga sila. Pero pag pilosopo, ibig sabihin, kitang-kita natin, padating pa lang, pauwi na tayo, alam natin kung ano ang pakay nila dito. At alam natin na hindi. Kahit anuman ang kanilang puntirya, alam natin hindi kasama sa kanilang pinupuntirya ang kapakanan ng bayan at ng taong bayan. Diba? Yung galit na galit sila sa kapitalista, US pa talaga ang kakapitan ngayon. Kakaiba! Kailan? Kailan nangyari yun? Sabi ni Miss Honey, dahil hindi nila madipensahan si BBM, idaan na lang sa salitang isisi sa mga Duterte. Sabi nga nila, lilipas din yan tulad ng lahat ng issue, nakalimutan na dahil sa WPS, nakapokus ang lahat kay Duterte. Bakit? Sinasabi niyo ba kami, nakalimutan natin ang Chacha? Nakalimutan natin People's Initiative, nakalimutan natin yung mga pangako tungkol sa sa pagkain, tubig, kuryente, transportasyon at internet. Wow, di naman po kasi araw-araw naman sinasabi natin yan. Yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang gustong pakay sana ng kaliwa and that's what they're counting on. Kaso, hindi nila na magagawa yan ngayon. Kasi alam na rin natin na kaya natin na hindi bumitiw sa mga issue. Pero tama po kayo, hindi nila madipensahan si BBM, ang magbabatikos na lang sila sa vice-presidente. Uy, sabi ni Simo, iba daw talaga ang abogado kapag nag-twist ng katotohanan. Oy, bakit? Saan dyan ang twist? Aber nga, kaloka kayo. Wala, tignan mo, you don't even know how to argue. Hindi po kami magaling mag-twist, magaling kaming mag-argue, kasi trabaho namin yon. Ang problema sa inyong mga trolls, hindi na nga kayo kapit dun sa facts, wala pa kayong kakayahan mag-argue. So, saan kayo pupulutin? Sayang yung pera ng taong bayan na binabayad sa inyo. Makonsensya naman po kayo. Pinaghihirapan namin yung kinakain ninyo sa araw-araw.
Sabi ni Ched, advanced happy birthday po pala, bukas na po pala. Ay, hindi pa po bukas. Bukas po si Pangulo, si dating Pangulong Duterte. Sabay po kami ni Cabsec Vasco, 29 pa po. Sabi ni Jose, salamat, pinakita mo hidden agenda ng mga makakaliwa. Ay, totoo yun. Well, hindi naman, I'm sure you would have seen it at some point later on. Ang ano lang natin dito is, nakakamangha, nakakapagtaka. Never naman sila pumanig sa US. Ngayon lang. I'm sure it has to be worth it. Isa pa. Sabi ni Rene na ang kanyang profile picture ay tila mga ano ba yan? Penguins ba yan? Hindi makita, hindi. Anong dahilan daw? Bakit umaalulong ka? Uy, umaalulong daw. So, kung kayo po ay nagtatanong, pero kargado yung tanong ninyo, may kasama ng insulto, it clearly means na wala kayong intensyon kunin yung sagot. Binabrand nyo na yung sarili nyo bilang irrational critic. Kasi nag-iinsulto kayo eh. Yung wala pa kayong naririnig na tanong, wala kayong interest sa diskurso. And in fact, you've made your decision on whatever it is you believe in, you're just asking the question in the vain hope that you can embarrass us. Sir, there's nothing you can say or do that would embarrass me. My life is out there. And I have been online for the longest time. Ikaw na nagtatago sa fake account, nagtatago sa hindi tunay na profile picture, nandito lang para mag-criticize ng wala namang katuturan at walang basihan sa facts. Ang sabi niya, bakit ngayon daw naging anti-government na ako? Never po ako naging anti-government, but I do criticize members of government. I do criticize officials and even employees of government because they are paid by tax money. Ang sinasabi niya, di ka napaboran. Kailan ako di napaboran? Napaboran nga ako, na-appoint ako. Ako po ang nag-resign. Pero hindi ko pa sinasabi kung bakit, kung ano pa yung ibang mga dahilan kung bakit ako nag-resign. Kayo naman, nag-a-assume kayo na tinanggal ako. No, I left Malacanang on my own steam. So, lahat po ng sinasabi ninyo, hindi lang po mali, mapanira at vain attempts para mangpahiya. Kaso hindi po kayo magaling eh. Hindi kayo marunong. Sana nag-engage na lang po kayo sa diskurso. Nang sa gayon, may kapakanan pa ang taong bayan sa inyo. As it is, wala. You just look sad, pathetic, and you look like you're out of your league here. Kawawa naman kayo. So kung magkukomento kayo, tapos ang komento ninyo ay yung mapanira lang, pero wala kayong basihan, it only means that not only are you a troll, you're a bad troll. So, sayang soli nyo yung pinambayad po sa inyo, kawawa naman ang bayan. Sabi ni Ma'am Victoria, kaya magkaroon ng paliwanag, expounded sa arbitration decision, nang sa gayon maiintindihan ng karamihang Pilipino. Marami po na di nagbabasa at sasabay na lang sa maling pag-intindi sa alitan ng Pinas at China. In fact, obligasyon ngayon ng Presidential Communications Office. Isinasabak tayo, mayroon silang retorika na ine-echo, retorikang nanggaling sa ating Pangulo. May plano, may foreign policy na nanggagaling sa ating Pangulo, pero ni minsan hindi nila kinayang i-explain. Ito yung problema, kaya naman po ng government mouthpieces na mag-access ng mga sources of information. Pero magtataka ka, bakit hindi nila ginagawa? Posible nga kasi na baka pag nilabas nila ang arbitration decision at pag-usapan yon, baka may ma-realize ng taong bayan na ay sumasakay lang pala sila doon sa mga simplified statements ng mga taong wala naman sa lugar magsalita. Sabi ni Miss Honey, they have no argument here because they were simply paid full forms of BBM spreading like COVID. Hindi po ma'am, they would spread like COVID kung kung sila po ay credible. People will echo their sentiments. Pero as it is, sila lang ang nagsasalita. Hindi nga po sila makakuha ng mga panibagong adherents. Wala silang makuha ng mga taong magsasabi na ang galing ni Presidente BBM, etong accomplishments. In the absence of accomplishments, maninira na lang sila sa mga katulad ni VP Inday. Kay Kong Pulong, sinisiraan ng ibang mga kongresista na wala naman palang hawak na ebidensya. 99% sure, pero wala palang ebidensyang bitbit. At eto, ilang buwan na, wala pa rin masabi yung isang kongresista dyan, ng lakas-lakas ng loob mang akusa, wala naman palang binatbat.
So, sabi ni Amit, please don't forget, like, share, follow, subscribe. Salamat. Sabi ni Jerry, yung TikTok, pag sinasagot ko yung mga bashers ni FPRD, dinidelete agad ni TikTok. Hayaan nyo po. Pero siguro dapat, baka nag-violate ng community standards. Ingat-ingat po sa mga sinasabi. Hindi po natin kailangan magsalita ng masama para sagutin yung mga kritiko dito. Well, lalong-lalo na, all we need to do is simply, point out where they are mistaken. Sabi ni Junior, dysfunctional ang namamahala sa bansa ngayon, pati mga ahensya dysfunctional na rin. Kaaawa talaga ang sambayanan. Nabudol noon sa This Nation Can Be Great Again. Nabudol rin ngayon dahil buong pamilya ang nagbangkarote sa kaba ng bayan. So, from This Nation Can Be Great Again to sama-sama tayong babangon muli. Alam nyo, na-realize ko, tama pala dun sa yung mga nagtanong, bakit sama-sama babangon muli? Bakit? Tumba ba tayo nung tumakbo siya? Di ba hindi? Andyan nga yung Duterte admin. Pero parang may shade, di ba? Yung sama-sama tayong babangon muli. Sabi ni Ma'am Bonita, nung nagbibiyahe si FPRD, daming nagalit kesyo magastos while PBBM back-to-back ang biyahe naman. Ito yung nakakatawa. In the first year, lakas ng loob ng mga ng mga anti-Duterte sabihin na, hoy, in the first year, ang dami-dami din biyahe ni FPRD. Ganyan. Ala, ito sa second year, hindi na nila masabi kasi nalampasan na po ni PBBM lahat na ang mga biyahe. At least year on year, ni FPRD. Sabi ni Black lang, sama-sama tayo, babangon muli, mga oligarko ang ibig niyang sabihin. Aray. Sabi ni El, totoo yan, walang leader, lahat sama-sama na ng papayaman, buti di ko binoto yan. Sabi ni Avoidable Residue, di kaya binenta tayo ng presidente sa US kasi nagiging aggressive ang China. Well, that remains in the realm of the possible. Sabi ni Pilipinas ang malakas sa announcement ni Mayor Baste, aalis na naman ang mga kriminal sa Davao City, nilipat na ng ibang syudad. Ito, sabi ni Millet, ang tungkulan ni BBM yung campaign period is babangon from the pandemic. Ang naging problema lang nung bumalik na sa normal, ang admin naman ni BBM ang tumaob. Grabe. Sabi ni Happy Fam, ang new name niya, Apo Lakbay. Pero okay yung announcement ni Mayor Baste, ha? Ang tingin ko niyan, from a communication standpoint, he also is trying to take the heat of his sister. So nakita natin yung mga kapatid ni VP Inday ay they're running interference, kumbaga, it's a football term. Pero sinasalag nila yung mga gustong pumatid kay VP Inday. So yung statement naman ni Mayor Baste, nakikita nyo, sige, siya naman ngayon. Para pagtuunan ng pansin si Mayor Baste habang the heat is taken off VP Inday. Sabi ni Roland, ma'am, baka nakakalimutan mo lugmok bansa at lubog sa utang, bias ka naman. Uy, akala ko ba pandemic? Diba? Sabi, baka nakakalimutan lugmok ang bansa. Hindi po lugmok eh. Ikaw lang po ang nagde-decide niyan. Yung lubog sa utang, hindi rin po lubog yan. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano ang standard. Kasi ikaw, kung mo ba't may utang, akala mo lugmok na. At besides, hindi po masama ang may utang na bansa. In fact, itong Pangulong dinidepensahan ninyo. 2022 pa lang, 3 buwan pa lang in office, umutang na kagad. Pero yung utang na nun sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Umutang siya kasi nag-aalala siya para magpapuno ng dollar reserves. Hindi nakuha yun kaagad. May mga utang in 2022, may mga utang in 2023. Pero ang mga utang po na ito ay nagre-resulta sa infrastructure. Hindi din po. Bukod dyan, ang fiscal responsibility, yung financial management po ng administrasyon na ito, yan ang magpapalugmok sa bansa. Unang-una, ginagastos nila pera na hindi pa nakakolekta ng gobyerno. Kaya sila nagbabudget dun sa unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds, ibig sabihin, hindi pa po nakokolekta yung pera na yun.
Pangalawa, nag-oversupply sila ng ayuda. Ibig sabihin, liliitan yung budget for all the other agencies. It also means lumiit yung budget for payment for debt servicing. Furthermore, doon sa ano yung standard mo for saying lugmok sa utang? Ang lugmok po sa utang, ibig sabihin wala tayong capacity to pay. Nung inutang natin yung trillion na yon para bumangon tayo doon sa pandemic at nasan ang GDP natin yon, fully capable tayo. Lahat ng inutang, kinompute yan bago yan inutang para tinitingnan kung may capacity to pay tayo. Kaya not a single foreign entity ever said that the Duterte administration was not financially responsible. So yung mga retorika niyang ganyan, nako sir, wala kayong facts to back it up. You don't even have the numbers. Nagsasalita ka lang out of sheer ignorance because you heard this from somewhere else. Wag po ganyan. Hindi po ninyo kakayanin kasi tinutukan namin yung mga yes, sabi ni Joey, para lang may dollar. Hindi kasi bumaba yung dollar reserves, nagko-contract. And yes, that was one of the reasons meron tayong kinontract na loan. Hindi ako nagbibiro. Of course, the front was for something. Hanapin ko kung ano yung purpose nun. Pero the real reason, at nasa Karambola yan, diniscuss yan ni Boss Conrad sa Karambola. Yung reason nun is because, yun na nga, na masyadong mababa ang ating dollar reserves at the time. Patawarin po sana kayo. Ito pa. So, Mr. Roland Yao says, puro ka papuri sa mga Duterte, malinis ba yung Duterte nyo? So now you have shifted to a different argument. Ganito po, and this is a lesson in argumentation, ladies and gentlemen. Kapag meron siyang pinupursue ng argument nung una, ang sabi niya, lugmok tayo sa utang at dapa na daw ang Pilipinas nung time na yan. Having proven him wrong, he now switches to another argument. Ibig sabihin, he admits that we are correct in our counter-argument. Wala siyang maisagot eh. Hindi niya alam na yung capacity to pay ng Pilipinas doon mataas. And in fact, wala pa nga doon sa 1/3 of our capacity to pay yung inutang natin noon. Bakit? Because in the first years of the Duterte administration, malakas ang ekonomiya natin. It was fueled primarily by the construction boom that government itself undertook. So, yung mga sinasabi mo sobrang linis, you haven't even made a specific argument or an accusation. Ang sinasabi lang niya, hindi malinis. But he cannot pinpoint a single instance, supply it with evidence, or at least with a logical argument. Instead, sasabihin lang niya, hindi malinis. You know what it's called? It's called a bare assertion. Meaning it is devoid of any argumentation, devoid of any evidence, devoid of sense. So, I think you should count yourself very lucky that today you get a lesson in argumentation. Kung maliligaw po kayo uli dito, don't come to, ganito po yun sir ha? Next time you come to a battle of wits, don't come unarmed. Wala kang dala eh. Yun, sinisira daw ang gobyerno, sabi ni Angel 0704. Sinisira daw ang gobyerno. So, imbis na tumulong, kaya pala 90 pesos yung gasolina. Let's unpack that argument. Now, the reason po pinapatulan natin itong mga ito, para i-expose natin yung lack of logic nila. Not only a lack of logic, but a total lack of sense. Okay? In fact, they don't even have any kind of gracefulness in their language. Wala na, devoid of merit, devoid of argumentation, devoid of logic or reason, and devoid of all art. In short, sir, ang ginagawa niyo lang po ay para kayong nagbubuga lang, pero wala pong value yung binubuga ninyo. Yung sinasabi ninyo, respect the president. Of course, we respect the president, but has the president respected the public? Why does he continuously ignore all of this criticism? And why, for crying out loud, do you equate disrespect or even paninira with valid criticism that is supported not only by evidence but by logic and reason? So, no, sirs, that is unacceptable. Do not come to a battle of wits unarmed. You don't even come to a battle of wits half-armed. So, yung mga ganyan, you have nothing to contribute to the national conversation. Your language is graceless, reasonless, totally devoid of any value. Sabi ni March Ong, ang daming trolls,
At wala, akala mo naman ang tatalino. Sabi ni Tots, Pebbles and Plants, sila po ang gustong babangon muli, kaso sila po yung tumbang-tumba. Sabi ni Benten, paano po sama-sama babangon muli, mahal na bilihin. Tapos sila pa, ang Diyos, baka sama-sama tayong hihiga sa mangyayari sa mahal na bilihin. Sabi ni John St. Claus, binoto o hindi binoto dahil pareho tayong Pilipino. Kailangan natin agarang solusyonan ang kalokohan ng administrasyon na ito. It is also our right to be served well by the government. So, sabi ni Successful Soon Cutie, at ang tatapang pa niya nila kalabanin ng China, di naman nila alam anong pinaglalaban nila. Sabi ni John, dahil sa mga trolls lumabas ang tunay na kulay ni BBM. Sad but true. Sabi ni Joel, hoy, mga trolls, mag-aral naman kayo para pagdating dito kay Attorney Trix may masabi naman kayo. Sabi ni Bumi, ako yung natutunaw para sa mga trolls, tago si Attorney magrabat sa trolls hanggang ako na nakikinig lang nahihiya para sa kanila. So, kakaloka, di ba? So, in fact, ang susunod niya, mamimersonal na yan. Sasabihin nila, hoy, pangit, hoy, ganito, hoy, whatever, bring up whatever, di ba? Bring up nila yung mga dati. Fine, sure, bring it up. But the more you bring up anything personal about me, it means that you admit that you have no other argument. Ibig sabihin, andito ka lang to take pot shots at me. But my argument still stands. Yun ang problema dito sa mga trolls. Yun ang problema sa mga tao na naninilbihan din sa gobyerno. Sasabihin nila, ay si ganito, ganyan naman yan eh. 'Di ba? Yan, tignan niyo yung ginagawa ng Kongreso. Magpo-press conference pero actually bashing session na wala namang ebidensya. Ginagamit nila supposedly yung belief nila na immune sila. Pero baka nakakalimutan nila and one of these days baka kayo mas-snap back. Kasi sabi ng Korte Suprema, ang immunity ng kongresista at senador ay limitado lang doon sa kanilang pagbibigay pahayag inside Congress, sa kanilang mga privileged speeches, sa mga inquiries in aid of legislation. Pero pag nandun na po sila sa kanilang mga pagka-press conferences na, ibang usapan yan. Lalong-lalo na magpo-press con sila sa labas ng Kongreso, vulnerable na po sila. Sabi ni Miro System, pwede naman mag-live ang mga trolls kung gusto nila, pero dito sila sa atin kasi langaw ang live nila. Correct. Kasi nga, they want our audience. Pues, number one, I'm not giving you my audience, but I will, expose all the wrong things that you're saying and the graceless manner in which you say it. It's too bad that apparently mahina ang recruitment efforts ng gobyerno ngayon. Panis-panis. Kayo na lang ba? Are you the best that they could come up with? Kayo na ba yun? Kayo na ang tumatanggap ng pera ng gobyerno when you can do very little to convince people kasi hindi kayo marunong ng basic logic? What makes you think that by bashing me, you're getting your point across? Sa tingin niyo ba, sasama kami dun sa retorika ninyo about the West Philippine Sea or South China Sea simply because binabakbakan niyo yung itsura ko? Ay nako, mga people of the Philippines, hindi ko kayo naiintindihan. Ay, bakit gumaganoon yung aking ilaw? I think may short. Can you still see me? Okay pa rin ba? Let me check how I can do this. Ayan. Dali lang po Parang may issue yung ilaw ko. Pati sound. There is something wrong. Oh, I see what it is. There you go. Give me 2 seconds.
Because the things got for the heart to turn. Ay, yun. Ayan. Okay, got it. There you go. Well, it's a little better, but it's from under yung ilaw. Alright, alright. That's it. Okay, there you go. Okay. Kitang-kita. Okay naman daw, kitang-kita naman daw. Ang lalakas kumain itong mga congressman na to, sabi ni Well Falks, ang daming malulusog na. Uy, grabe naman kayo. Ako hindi ko pagkakaila yung pagkain, ha? Everybody has a right to that. Ano? Kailangan, walaan mo naman silang kumain. Ang hindi ko talaga pwedeng palampasin, ang paggamit nila ng oras ng gobyerno para i-oppress ang ordinaryong mamamayan. Pag kahit hindi ordinaryong mamamayan, alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba na, in recent memory, hindi ko pa matagal na po, if ever, na mayroong bagong nagawaran ng prangkisa na binabawi ng Kongreso. Kaya nagkaroon ng issue, di ba? Ang sinasabi ng mga abogado ng SMNI, kailangan ng due process. At ang due process na yun sa pagpapatanggal ng prangkisa ay dapat ina-administer ng Korte Suprema, ay ng hukuman. Ang sinasabi ng Kongreso, may right kaming magbigay, may right kaming magbawi. Ako ang tingin ko, pareho silang may logic. And so, it must be resolved by the court. Kung kaya't dinadala nga ng SMNI ang issue ng pagtanggal ng kanilang prangkisa sa Korte Suprema. At doon magkakaalaman tayo. Sabi ni Ma'am Suzanne, nag-enjoy ako manood sa iyo, Ma'am, especially pag pinaboljak mo yung mga trolls watching here from Israel. Actually, it's a lesson kasi para naiintindihan natin what is convincing. Ang nakaka-convince po sa mga tao, every person has the innate ability to understand what is logical and what isn't. So kahit sabihin itong mga to, ikaw ang pangit mo, o kaya ikaw ang bitter mo, I can even accept that. Pwede ko pang sabihin, sige, bitter na ako. Sige na, pangit na ako. Everything I can say yes to that. But it does not negate the arguments that I have made. Ibig sabihin, yung sinasabi ko tungkol dun sa logic and reasoning ng akbayan, yung mga pagkakamali ng kanilang statement, all of that stands. Pag nag-resort sila to ad hominem, they are also saying, tama ka, pero naiinis pa rin ako sa'yo. Yun lang po yun. And there's nothing wrong kung gusto nilang mainis sa akin. Sure, karapatan nyo yan eh. Hindi ko naman pwedeng i-govern ang inyong mga feelings and emotions. Gayon pa man, nakikita ko na siguro kailangan bumalik kayo sa college. Kasi dati, ewan ko sa inyo ha, pero sa UP, requirement po ang logic. Philo 1 sa amin yun. So, parang nang sa gayon, kailangan para tumaas ang antas ng pagkakaintindi natin ng mga polisiya ng gobyerno or things that govern us even in our daily lives. Okay? So, sabi ni Doding Gala, parang yung mga pumapasok na trolls kay Badong, pag wala na silang ma-argue, tinatawag na siyang manyakis at mangkanor. Ayun na nga eh. So, para sa akin, the moment they say something about you personally, it means that they have run out of arguments. Okay. Ito. Sabi ni Eagle One, yung murahan rally nga ninyo, nilangaw na, nilamok pa, wahahaha. Mr. Eagle One, andun ka ba? Kasi ito yung masasabi ko, ako andun ako. Hindi siya nilangaw, marami pong tao. Nakita niyo ba kung gano'ng kalaki ang Liwasang Bonifacio? Napuno yun, lalo na nung 12th, nung last day. Pero noon, wala ako nung 12th. I was there in the days before. So, hindi mo po masasabi yan. Pakibigyan nga ako ng picture na nagpapatunay na nandun ka, kung kaya't alam mo, based on personal knowledge, kung ilan po ang mga tao na nandun. Besides, etong sasabihin ko sa iyo, Mr. Eagle One, hindi po mabibilang just by the physical presence of people. Nakalimutan mo na ba na this is the internet generation? At tingin ninyo, may mga nakilahok dyan na hindi naman present at the rally. Ilan pong libo ang nanood at nakilahok. Ilan po yung mga komento doon? At yung mga yan, individual accounts yan. And so, wag po kayong ganyan kasi we can spot the hole in your logic. Besides, Mr. Eagle, murahan rally. Sure, you can call it that. We don't care. Pero ang totoo niyan, naririnig ng gobyerno yan. And no matter how you try to belittle it,
That voice was loud and that voice was heard. Those voices were voices of frustration. And you know the voice of the government now? It's a voice of fear. So I'm sorry, Mr. Eagle, try harder. Pwede naman mag-file ng TRO ang SMNI sa korte. Bakit hindi po ginagawa? No sir, hindi po pina-file ang TRO. Ginagawad po yan. Maaari po silang mag-file ng petition for certiorari with prayer for temporary restraining order and or preliminary mandatory injunction or preliminary injunction. So, sino may sabing hindi po sila nag-file ng petition? Dahan-dahan sa pagsasalita, baka wala po kayong factual basis. Dalawa na po ang kaso na nakahain sa Korte Suprema. And just because you haven't read it, doesn't mean it doesn't exist. Sabi ni Joe, wala po sa kanila mga ganyan kasi baliktad paniniwala nila, sama-sama sila ni Hontiveros. Joe, don't tell me to calm down. That's the surest way to get blocked. Sabi ni Kalyeng, madaming call ngayon kasi OT sila dahil Holy Week. Oo nga, mas mataas bayad ngayon. Besides, they're taking advantage of the fact na half day ang gobyerno ngayon. So kung yung iba sa kanila ay moonlighting, ay kailangan nilang galingan. Ito, ay naku, Atty. Trix, bakit ganun ka na now? Nagtataka lang po ako. Ma'am, hindi kayo nagtataka. Nang-aasar lang kayo, but you're not doing it very well. Yung sinasabi, bakit ganun ka na now? Ma'am, anong gusto ninyo? Hindi ako magalit? Anong gusto ninyo? Hindi tayo mag-criticize to a government that has been constantly failing us? Anong gusto ninyo? Manahimik kami para tuloy-tuloy ang dahas nila at opresyon? Anong gusto ninyo, ma'am? Tuluyan ng magutom ang taong bayan? Ma'am, anong gusto ninyo? Hindi ko gagamitin ang karapatan ko magsalita at magpahayag. Wala pong nakalagay sa ating saligang batas na kailangan sweetie pie ako all the time or tweetams. Hindi po pwedeng ganon. Hindi rin po pwede na parati kong sinusuportan ang hindi dapat sinusuportang mga aksyon o kakulangan ng aksyon ng ating gobyerno. Bukod pa doon, alam po ng ating Pangulo nung ako ay umalis sa government service na ito ang posibleng mangyari. At huwag ka ma'am, sinabi niya okay lang. So, kung mas naiinis kayo kaysa dun sa taong hindi na dapat naiinis, there's really something wrong with your logic. Sabi ni Osho Tapia, hi Attorney Trix, yes, don't calm down. Nothing about what this government is doing deserves calm. Totoo yan. Sabi ni NLZ Beb, sana magkaroon ka ng show sa SMNI na may bagong show si Banat Baybay Banateros title. What makes you think I haven't been asked? I really just have to manage my time. Sabi ni Cheryl Gan, we were there at Iwasang Bonifacio since day one. Sobrang daming tao at hindi po kami bayaran. Hindi lang yun, Mr. Eagle One, by the way. Hindi lang po taga KOJC ang mga nandun. So sayang po, next time punta po kayo, makikisalamuha po kayo doon. Listen to what they are saying. Listen to the people who are hurt by this administration. Listen to the people who feel that their rights have been trampled upon. Listen to the people who are constantly being ignored by a government that promised us so much. And yes, sir, huwag niyo namang sasabihin, pangarap lang ng Pangulo yun. Bakit siya tumakbo kung nangangarap lang siya? He holds the levers of power. For a person who is capable of doing so much, he has given us so very, very little. Sabi ni Kent, mga trolls na yan, minumura-mura ako sa X. Nag-comment lang naman ako na isa ako sa mga nabudol. Sabi ko nga, ako nag-work. Part ng tax ko papasweldo sa inyong mga trolls. Ayan, nanahimik. Diba? Sabi ni Eddie, magandang araw po ng Holy Wednesday. Saludo po ako sa gagawin na ultimatum ng People's Power para sa transition in July. Uy, may ganun. I've been feeling so angry with this government that we have. Yes, and we have a right to be angry. Sa totoo lang. All of these laws, they're doing nothing except make us even angrier. Napansin nyo ba? If they're being paid to troll us, then unfortunately this is backfiring on the people who want them to do that. Nako, sa totoo lang, at the end of this administration, I will forgive them. But I will not let this pass. Kumbaga, if you're going to be paid like this, do your job right. Nakakahiya naman kayo.
Besides, you know what? It's better to join us na lang, mga boss. Alam niyo kung bakit? Well, sure, I get the fact that you need the money. Pero ang totoo niyan, do you honestly think that a government who must hire trolls like you is doing well? Aba, if they were doing well, they don't need to hire anybody. They don't even need to do that anymore. So, think about it. Why do they need to hire you? At, naku ha, yung mga nagsasabi na kayo yung bayaran, yung mga ganyan, really? Really? Ano yung value sa pagiging oposisyon? Pag ganito ka-oppressive ang gobyerno? Ha? What is the value of that? Yung, sino ang magbabayad sa aming mga politiko? Lahat ng mga politikong tutol dito sa gobyerno ito, mga walang pera yan. Diba? So, kung mga ako sa kayo na kami yung bayaran, konting logic naman, Mariosep naman kayo. Sino may capacity to pay? Kayo, yung mga amo ninyo. Sila nga may hawak ng budget eh. Sila nga yung tignan nyo nga yung walang katuturang budget for 2024, 500 billion in ayuda, walang standards, walang nakalagay kung paano yan i-disburse, sinong mga beneficiaries, ano ang standard sa pagkikilatis ng mga beneficiaries na yan. And wonder of wonders, kailangan daw, according to Senator Amy Marcos, bakit kailangan yung mga ayuda idadaan pa sa Office of the Speaker? So yung mga ganyan, again, no logic and absolutely graceless language. Sabi ni Catherine, wala ako sa rally, just watching the live streaming, pero I felt that emotion na pinaglalaban ng bansa. Mga tanga lang o nagtatanga-tangahan na lang ang mga taong claiming otherwise. Tama, sabi ni Allen D. Bayad na nga sila, malaya pa sila maglakad-lakad sa labas. Totoo yan. You know, when you criticize a government that is already oppressive, ang taya mo dyan buhay. So wag niyong iisipin na wag niyong gagamitin yung argumentong bayad. Bayad? Talaga? Kayo nga dyan yung nasa panig ng mayayaman. Umigil nga kayo dyan. Kami nasa panig lang ng logic. Sabi ni Chris, grabe yan, nakakasuka na. Hay, sarap-harapan na tayo niloloko. Parang okay pa rin sa iba, Diyos ko. Kaya nga tignan nyo, akbayan, speaking, criticizing the Vice President and favoring the United States? Who are they kidding? Diba? Parang, hindi naman, sino naman ang nakumbinsi ninyo? Ito yan ang nakikita kong punto dito. Yung mga trolls, and even yung mga ibang mga for hire dyan ng mga partido. Diba? Parang, alam nyo, sa totoo lang, ninanakawan nyo lang talaga yung mga amo ninyo kasi you're not helping, you're not doing anything. You're not even furthering their cause. Kami yung dumadami. At alam nyo, we don't even have to speak sana eh. The thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. Mahalang pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Sabihin ninyo sa amin na bumababa yan, baka kukunti talagang pupunta sa mga rally. Kaso ramdam na ramdam. At huwag mo sasabihin hindi tumataas presyo ng tubig. Nakadalawa na sila. Last year was one and this year was another. And hello, na-resolve ba ang mga brownouts dyan sa probinsya? Sa ngayon, Metro Manila na lang ang walang brownouts. Pero huwag ka. Siguro pag sakasagsagan na ng summer, makakadanas na rin tayo. Tapos sasabihin ninyo, mahal naman ng crudo talaga the world over. Sinabi ko bang crudo ang nirereklamo namin? Hindi kinokontrol ng gobyerno yung mga factors that are making things far more expensive than they have to be. And yet they have money to pay trolls. Ridiculous trolls like these ones. Sabi ni GB, akbayan tuta ng kano. But isn't it? For the first time, nakikita natin na yung mga makakaliwang grupo are towing the US line. The world has been turned on its ear. Sabi ni Control Plus B, hindi porket namumuna ay kalaban na ng bayan. Please lang gumising kayo, harap-harapan tayong niloloko. Ayan na, di ba? I love it. I love how so many of you in the comment section, guys, kayo na po yung sumasagot. Kasi, tama naman, just point out the lack of logic in these things. Ito yung nakakainis eh. Diba? Hindi man lang nila iniisip that they are being hired because this government is failing. This government has not lived up to its promise or has not lived up to a very basically answering our needs.
Basic needs lang. Kakaloka. Sabi ni Ayam Karen, araw-araw nilalabas sa FB memories ko yung pagkampanya ko kay BBM. Araw-araw din ako nagbubura. Alam mo ma'am, ramdam na ramdam kita por Diyos. Kasi dun sa Luminous, nakakaloka. And okay lang sa akin, but we must learn from our mistakes, ha? Hindi pwedeng, oh my gosh, nabudol tayo. Pero titigil tayo dyan, hindi po. Hindi po pwede natin tumigil. At para dun sa ating mga nabudol, kailangan ilabas natin kung bakit ramdam natin yung pagkabudol. Kasi ito yung pinaniwala natin. Akala natin magaling siyang leader. Akala natin gagawin niya yung sinabi niya. Yung inexplain pa niya yung logistic system and why agriculture fails in this country. Inexplain pa niya yung friend to all, enemy to none. Sinabi pa niya continuity. Yung build, he will build better, more daw. Paano yan? Dinig ko, naubos ang pera ng DPWH at umaasa na dun sa unprogrammed funds. Bakit kaya? Okay? Sabi ni Tating, tama. Sabi ni Stylist, nauubos na raw ang lahing buhaya sa river at dagat napunta. Well, sa river po ang crocodiles, kung buhaya. Pero ang merong salt water, na I'm not sure kung alligators are salt water or brackish water. Sabi ni Osha, nakinig lang si BBM sa karambola kaya may nasabi siyang plano for agri. Aray ko naman. Pero in that sense, totoo. Kasi parati namin siyang guest. Sabi ni Blank Page, build better more and na-transfer na ang budget sa ayuda with 500 billion. Sabi ni John St. Cross, we are a country that defied statistical probability thanks to the current administration. O nga eh. Sabi ni The Etc. Store, ilang taon niya kaya kinabisado? Uy, grabe kayo. Yung script niya, napaniwala niya tayo ng bongga. Hi. Hi kay Matthew. Sabi ni Dave Juan, ma'am, balita gusto daw imbestigahan ni Castro yung ayungin shoal natin dahil daw sa ex-deal. Patunayan niya muna yan. Ano yan? Fishing expedition ng tawag dyan. Ex-deal sila ng ex-deal dyan, wala naman silang pruweba. Lalong-lalo na kung international agreement yan, that should have been in writing. Where is the writing? Ni-ratify ba ng Senado yan? Oh, if it isn't even in writing, how do you know that it was even if it has taken effect? Ano yan? Kalabitan sila, kindat-kindat. Uy, President Xi, ganito. Darling, sino kaya ang nakawala dun sa natin? Sino kaya ang nag-allow na mag-take over ang China dyan? Kaninong administrasyon ba yon? Gusto nila talaga ang Duterte administration pang imbestigahan? Bakit? Dahil patay na yung responsible for it. Hanap na lang kayo ng bago. Sabi ni Rose, nabudol talaga kayo sa lahat ng sinasabi ni BBM. Sana lahat natuto para sa susunod, huwag nang boboto ng walang resibo. Yan. Ayun, sabi ni Ma'am Marilu, lagi ko nakikita si BBM sa karambola, pati si Senadora Amy. Totoo yan. Actually, si Senadora Amy until recently. At yung mga nagsasabi, natanggal ka lang eh. Darling, pati si Senadora Amy natanggal. Pati si Sandra Cam natanggal. Pinatanggal dahil may tumawag na isang gobyerno, official ng gobyerno, na pag-utusan ng hindi official ng gobyerno. Yun, sabi ni Dave Juan. Tapos yung 16 times na back channel ni Trillanes. Oo nga naman. Sabi ni Don, ba't nung eleksyon, ang galing niya magsalita, ba't ngayon sa mga interviews siya nga? Sabi ni Adrian Pascual, secret deal pero nalaman nila. Pag tinanong ng proof, secret din, ganun. Kaya nga eh. Hi. Sabi ni Ate Maisy, dapat imbestigahan si Trillanes about the WPS. Ay nako, di ba? Ako ayokong imbestigahan si Trillanes kasi biglang marireport na naman siya. Ang pagkaintindi ko, tatakbo yan ng mayor sa isang city dito sa NCR. Well, good luck sa kanya, pero yung babanggain niya medyo sanay na.
Sabi ni Matthew, nakakahinayang nga that I really supported PBBM sa eleksyon and I had high hopes. Pero budol pala. Sabi ni John St. Cross, walang resibo. Pastilan, the Constitution does not discriminate kung graduate o hindi ang presidente. That is by design. Sino yung nagsabing walang resibo? Ito, sabi ni Sweet Dreams, FYI sa lahat. PI continues, dito sa Manila nagpapapirma for population control daw na forms. Pati seniors and students for population control, kasabwat LGUs, mandulokong gobyernong ito. Hashtag, tama na. At yun na nga po yun. And yes, it goes back to that. Because all of these things, itong constant attacks on the Dutertes, hindi ba kayo nagtataka mga tol? Ha? Aren't you even wondering bakit sunod-sunod there's always an issue every week about the former president? There's always some issue every other week naman about the vice president. And every so often, pagka nagigising yung isang kongresista dyan, meron din tirada kay Mayor Baste at saka kay Kong Pulong. Hindi ba kayo nagtataka? Parang iisang pamilya lang ang topic parati ng mga magagaling ninyo dyan sa Kongreso. Ay! Oo na, sabi ni Control B, sana matuto na kayo. Oo na, ito na nga. Kaya nga namin ginagawa ito. Oo, natuto kami. Yan ba yung standard ng 31 million sa pagkapangulo? Tama ka naman dun. Sabi ni Rose Danke, kaya pala kumakahul si Trillanes, nagpapabango ng pangalan niya kasi kakandidato, sana huwag siyang manalo. Wala pong danger yata na mananalo yun. Sabi ni Mac Gibson, mag-declare na kayo ng EDSA 3. Dinideclare ba yun? Do you understand what you're saying? Or are you just not really good at phrasing things? Or are you saying, mag-EDSA 3 na kayo, mag-ano kayo? Sino ka para sabihan kami kung anong gagawin namin? And how we're going to conduct change? How we're going to, compel change in this country? If ever we're going to do something like that, it wouldn't be at your suggestion or even based on your sarcastic remarks. Parang are you trying to say that all we're doing is talking? You don't understand, di ba? Bakit may mga trolls dito kung sa tingin nila we're only talking? They find danger in what we're saying. And in fact, this government finds danger in the criticism that's launched against them. So dangerous that they have to hire people, pay people out of taxpayers' money in order to get them to criticize us. Kami talaga. Since when has it been the mandate of this government to protect the president against legitimate criticism? The Constitution guarantees in Article 3 the freedom of speech. And yes, that freedom of speech doesn't mean we have to say nice things or all we can say are nice things. In fact, the freedom of speech is a guarantee that we get to say the tough stuff, that we get to say the stuff that brave people need to be able to tell their government. Yes. So, don't try to sugarcoat your BS, because the fact is that you don't know what you're saying. Sabi ni Infested Jonesy, our expectations were low, but holy F, you got it. You're right. Sabi ni Kay Marie, actually I can't stay watching or hearing his speech. Hindi ko na ino-open mga vlogs about favoring his lies. Sabi ni, where in Nueva Ecija, attack dogs ni FLBBM at tamba ang mga congressman. May masabi lang magre-react sila. Totoo yun. In fact, parang ang kongreso, sila na yung PCO. Parang nagkagulo-gulo na yung mga mandato data ng gobyerno. Ang kongreso linggo-linggo ng press briefing. Diba? And what? They use their press briefings to attack the Dutertes or to attack SMNI, Pastor Quiboloy, and whoever else is new. Sa totoo lang, they're also not doing it very well. Sabi ni Alain, hindi attack dogs, tawag nila attack crocs. You know what? And this is the part where I remind everybody that crocodiles in pre-colonial Philippines were revered as gods. So, please do not call congressmen or senators or corrupt officials crocodiles, because the crocodile was a revered, powerful creature. Nag-o-offerings nga ang mga pre-colonial Filipino sa kanila Tapos, ngayon, ikukumpara natin, ang tatawag natin dun sa mga tiwali ay buhaya. Oh, please. Baka baka magalit ang mga ninuno. Shoutout kay Lanar in Cobar, KSA. Tama ba yung pagtanong? New subscriber. Thank you, Lanar.
Sabi ni Betty, ang masasabi ko lang salamat Attorney Pix dahil sa'yo, unti-unti ko naiintindihan ng batas. Sabi ni Oshatap, parang God assigns money and brilliance to the wrong people. Galing ng mga Pinoy pero ang government. Sabi ni Nashlyn, huwag nyo na gamitin mga crocodile, nakakahiya sa lahi nila. Sabi ni Virgilio, nasabi na ni Maharlika yung mga Congress lagi may press briefing para tirahin ng mga Duterte at kritisismo laban sa kanila. Okay? Hello, sabi ni Ma'am Lydia, Duterte pa rin ako. Next time, let's choose leaders that are not puppets of the elite. Advice ni Tatay Diggs. Sabi ni Where in Nueva Ecija, nakaka-offend sa dogs and crocs mag-associate sila sa mga congressman. So, last na yung Marcos na yan, sabi ni Miro, pati si Amy, tabingin na dahil kay B. Yun na nga eh. But let's give her a chance to redeem the name. Ayun mo, I feel bad for her kasi she did all this work para ma-redeem yung pangalan ng tatay niya, para ma-reinstate yung dangal, and yung at least yung sa pamilya, di ba? And then now, in the space of less than 2 years, ganito. Sabi ni Jason Tiago, may YT channel ang Congress. Galing nga, madalas less than 10 live viewers. Because naman, it's so, if I needed to fall asleep, I wouldn't even use them. Sabi ni Alain, I never missed karambola while having dinner here. Now I miss dinner. Sabi ni Lalilin, wag na, tama na si Kuting, never again. Ay nako. Sabi ni Matthew, totoo parang hindi iniisip ni PBBM that he can redeem their Marcos name pero sinayang nila ito. Sabi ni Brian, di pa nila na-realize every time they're talking about Duterte, mas lalong tumataas ang popularity ng Duterte and it's advantageous for them. Mas nakikita ang edges kaysa admin ngayon. Oy, Paulo Pitlongay Liga says, WPS naman, wala ka masabi. Darling, your ignorance is showing. It's so sad, because clearly you just wandered in here and decided to let this bomb you think is a bomb in this venue. Sadly, yung mga kasama dito, the people who are also commenting, okay, they've been here for some time and they've already learned a lot. So sir, unless you can lecture on high tide and low tide elevations and their effect on what's going on in the WPS, try to listen next time. Pagka nagbibitiw ka ng mga ganyan, nahahalata lang yung that you're overpaid for doing that. Sabi ni Geng, mas mahalaga ang frozen fruits and vegetables kesa sa dangal. Hindi makakain ng dangal, gold is forever. I will try to wrap my mind around that one. Sabi ni Girl, just purchased an auto-renewal subscription. Thank you very much. Sabi ni Lea, kung lahat ng politicians katulad ng mga Duterte, lalago ang bansa at gaganda. Ay. Yes, I wish we could clone the former president, no? Instead, what we're going to do is we're going to find people who are like him. Or at least close enough. Alam ko walang he's one of a kind. And a Duterte like that comes once in a lifetime. But that's just, I'm pretty sure, 100 million Filipinos, imposibleng wala tayong mahahanap. Ito lang ang masasabi ko. Itong mga nakaupo sa Kongreso, karamihan sa kanila, huwag na nating iboto, utang na loob. Ilan lang ba ang tumutol doon sa sa resolution sa SMNI? 8? 4? Sabi ni AI Eric, who vets government statistics? Kasi malayo yung figure sa katotohanan. Alam mo dati, reliable ang PSA, pero really, they're the statistics they give out, those are fed by the departments. So, kung mali yung department, or may karga yung sa department, yan ang ilalabas ng PSA. Juan Canon, thank you very much. New subscriber siya. Thank you, sir. Patatutini says, hindi na nila kailangan ipahukay si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Kusang babangon na lang siya para kalad ka rin si BBM pababa sa pwesto. Yeah, but I'm not gonna hold my breath.
Sabi ni Ma'am Geng, kasi Amy worked on restoring the Marcos name only for Junior to be the West's puppet para makuha na nila frozen assets nila all over the world. O yung shock yun. Pero hindi, what I can attest is it's true that Senator Amy is really at odds with her brother right now. Ewan ko, para sa akin, simple lang yung aking formula. The enemy of my enemy is my friend. And right now, if we're working, what we need to work on are our numbers. I'm not going to nitpick. Kumbaga, kung kakampi natin siya sa mga issues na ganito, sige, kakampi natin siya on the issues na ganito. Doesn't mean that we will trust them forever and ever. Pero we will still count her, para sa akin, I will count her among the ranks of those who support the Vice President and the former President. And let's see what the future holds later on. Sabi ni Waray Upay, ma'am, why ang criminality di nila ina-actionan on how to prevent, especially patayan ng mangyayari? Because it's not a priority for them. Because sa totoo lang, there's so many criminals running government. That's a joke. Natauhan ako nung mapanood ko si BBM na napaligiran ng mga oligarchs during the counting of ballots. Puppet talaga siya ng mga oligarch. You know, that was such bad optics, Yung, he had this picture taken with all of these super rich people. Oh my gosh. And you're right. No, you're right. That ought to have been, that was a foreshadowing. O mga trolls, konting vocabulary, do you know what foreshadowing means? Take a dictionary and enrich your mind. Sabi ni Lala Bell, sana lang ang mga Pilipino matututo at hindi iboto uli ang mga congressman nila ng mga nagbubulag-bulagan kay BBM at House Speaker. Obvious na masyado na pera-pera lang at hindi kapakanan ng bayan. You know, you're right yung pinapakita nila sa atin. You know, that's what Ano ba yung sinasabi nito? Magandang gabi po, Ma'am Norma. Okay. So, the one thing that really should be, I think you kailan, one thing that really should concern us is this. Hindi sila, walang delikadesa, walang subtlety. Yung kumbaga, pag, pinagtutulungan nila, dun sa, SMNI hearings, pinagtutulungan nila. Tapos magtatanong sila, yes or no questions lang. Tapos bastusan talaga. Hindi nila iniisip na tayong ordinaryong mamamayan, pinapanood natin sila. At nakikita natin na oppressive yung behavior na yan, may dahas. They were being cruel, nang papahiya sila sa mga tao na ordinaryong botante din. Nang papahiya sila in front of all the Filipino nation, for all the world to see. Na akala ba nila cute sila? Akala ba nila na pwede nilang ipagyabang yung kanilang pinapakita sa taong bayan? What's wrong with these people? Their warped sense of values. How are they even government officials kung ganyan sila ka-cruel, ganyan sila ka-oppressive? Sabi ni Ate Jennifer, in short, garapal. Dun sa TikTok, may nagsabi na criminal naman si Duterte. Syuma-syuma lang talaga yung mga ganun mga salita. Bakit? Kailan ka nagiging kriminal? Nagiging kriminal kapag nahatulan ka. Before that, you're called a suspect or an accused. Pero, minsan, nakikita natin dito, when we talk about criminals, of course, we talk about them, yung mga drug dealer criminal yan. Because, sure tayo na once they're caught and there's evidence, then the court will file the cases will prosper against them. So, ang sinasabi nitong taong to, wala lang, mapanira lang. You know why? Akala niya, pag sinabi niya, mga Duterte naman criminal, he thinks that he will make us angry. Instead, because we are logical and rational beings, we understand that this person is simply trying to get a rise out of us, trying to make us angry. Instead, it's making us more logical. And we see these people for what they are. Silly creatures who think that they're playing in a little game and they're trying to make us feel, bad. Grabe. Diba? I wonder sometimes, how old are these people? I mean, what are you, 12? They think that the serious discussions of how this nation is being run,
Is something na pwede nilang pitikin lang ng ganyan, wala naman kayo eh, mga ganon, criminal kayo eh, mga ganon. A complete waste of carbon, I'm telling you. Sabi ni Kay Marie, totoo naman nga yung taong yan. Senador pa lang yan, nagtataka ako bakit kayaman-yaman niya, dry na dry itsura niya, ang dugyot ng datingan. Sino yun? Sino po yun? Sabi ni Timo Daimao. Tama ba yan? Kriminal, pero hanapan mo ng hatol ng korte, mag-change topic agad ng mga yan. Sabi ni IC, ang matatanda na sila, attorney, pero walang pinagtandaan. Sabi ni Wellfox, kapal na mukha tawag sa kanila. Pakapala na lang, where's dignity? Tapos papatawag na honorable. Ay, nako. Sabi, pinaalala ni John St. Cross, keep the people poor, keep the people dependent on us. This has been the playbook of lousy public servants since time immemorial. Yes, and sadly, ayan, nandyan sila. Mga nagsibalikan at the time na umalis ang Presidente Duterte. Pues, another Duterte is coming. And we will bear her on our shoulders. Sabi ni Ate Jennifer, sino senador may offshore account, attorney, bobotohin pa ba natin? Dalawa sila, ah. Dalawa sila that we know of. Tignan natin. Yeah, I agree that some of the things that person has said are very disappointing. Para sa akin, alam nyo, itong mga senador, may pagkakataon po kayo to redeem yourselves. Sana wag niyong bitiwan yung issue ng People's Initiative. Sabi ni Ma'am Marilu, sabi ni Lanar, wala ba tayong magagawa, ma'am? Kasi harap-harapan na silang magnanakaw. Lanar, yung nagsasalita tayo, you think this is wala? You think salita lang ito? Kung salita lang ito at walang danger at wala tayong magagawa sa salita lang, bakit nagre-react ang administrasyon? Did it not occur to you? Kaya tayo may trolls kasi takot sila? Hindi ito salita lang. Kailangan natin madinig. Kailangan tayo madinig. Kailangan giyayanig natin with our words. Why words? Because it's legal. Because it is available to us. Because we are protected. It is a right. And our words will move hearts and minds. And when the hearts and minds are moved, the bodies will follow. So whatever it is that we're going to be doing at a later date, it must be preceded by convincing the people that action must be taken. Legal action or legitimate action must be taken to effect change. Sabi ni Paz, bakit po nila tinatawag ng kriminal? Eh di naman sila pumapatay ng tao. Sabi ni John, they cannot silence us. We will voice our discontent and disagreement with how we are governed. If need be, we can also work in the shadows. Waray Hupay says, why yung kapatid ni Sir Tulfo, di Tulfo din yun, tinitira si PRRD? Because, you know, the mantra of so many people who are in office right now is, tatabi ka dun sa may pera. Bakit? Binabayaran ba siya ever ni PRD? Tatabi ka dun sa mga tao sa tingin mo ay powerful. The ones who can lend you a helping hand. Yun ang tingin nila. Mababaw yung, yung equation nila. Sabi ni Johnny, nakakatakot na nababaon tayo sa utang sa kanilang travel engagement. Kagigil po sila. Timo Daimao says, si Jose Rizal nga nagsulat lang ng nobela. Kita mo reaction nung hinatulan siya ng kamatayan. Ganyan ka-powerful ang salita lang. Uy! Sa ginagawa daw ng ating dating Pangulo, lalo daw nasisira ang Pilipinas. Anong mas nakakasira sa Pilipinas? Yung taas ng presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportation at internet o yung salita? Kayo naman, recognize nyo na napaka-powerful pa talaga ng ating dating Pangulo. Kasi he's capable of moving mountains, mountains that you're afraid of having removed.
Sabi ni Joko, mga tulfo walang prinsipyo pero pera lang talaga. Hi kay Ma'am Maria from the very wet and cold England. Sabi ni Aling D, si Atty. Gadon, apelido lang gusto niya, kahit malinaw wala pa rin. Yaan niyo na, huwag niyo naman i-expect na magsasalita si Atty. Gadon against the administration. Yun, nasa gobyerno siya. Huwag naman po ganun. Kaya konting dapat rational din tayo. Expected yan. As long as he's with government, he will not attack government. Say hi. What are you after? This is belly down. There you go. And that's belly. Suki, where are you? Suk? Suk. Suki. Pagka nakikita ko yung isang cat, I end up doing a roll call. Suki, Bini, Marty. Sabi ni Geng, hello, Belly. Sabi ni Ate Jennifer, bilog ang bola, pabawian natin sila sa 2025, maglista na tayo. Yes, ma'am. Pero hindi pa kasi nagde-declare lahat ng mga kakandidato. Sabi ni Danilo, real talk, surveys can't lie. Says who? Kailan po kayo pinanganak? Sabi ni Joko, biyahe ni BBM, biyaheng langit ata para naka-Coca-Cola. Sabi ni Sherry Skincare, totoo ba ang pulburon video? Bakit tagal pa ipalabas kung grabe na nangyayari layo pa ng June? Na-explain na po namin yan. Andito si Sas. Zaz, where art thou? Sabi ni Vanji Pascual, from work, nakaabot ako sa live. Sabi ni Ma'am Rachel, yung hindi nagsasalita si Tamad, aka budol-budol man. Tapos si VP Inday na pinipilit ng mga tungaks na magsalita sa SCS issue, sa ginagawa nila, inaamin nila na may saysay ang salita ni VP Inday kaysa kay Budol. Okay. Yan Marco Bota, Agriculture says, and he's waiting lang for a lecture that we have given several times. Wow, attorney, umaasa ka sa 20 kilo per kilo. Kailan ko ginawa yon? Ha? Hindi ko sinabi yung 20 per kilo na yan. Sinasabi ko, nasan yung pangako ng murang bigas? Pangako ng, sabi niya, while magsasaka ang mag-sacrifice, di makita yung point. Ay nako yan, Mar. Ako pa talaga ang sasabihan mo ng ganyan. Ako nga ang nag-defend kay BBM tungkol dyan sa 20 pesos per kilo. Is the 20 pesos per kilo na sinabi niya are what he called farm gate prices. So siya po yung mali. In-explain ko yan when I was press secretary. Ito pa po. Yung na yon, at that time kasi in 2022, it was a reasonable price for farm gate prices. Yung talagang lahat yan mapupunta sa magsasaka. Pero naiintindihan naman niya yung logistic system. Ang sabi niya, kung sakasakali, pwedeng more yung magiging farm gate prices, provided government must take into consideration the logistic system. Kasi sa totoo lang, matagal na pong nagpo-provide ng ayuda para sa fertilizers, para sa voucher pa nga, mali-mali yung sistema. Meron pang mga pahiram ng farm equipment. Meron pang mga other subsidies na minamanage at dinidisburse ng Department of Agriculture. Pero dalawa po kasi ang interest na binabalanse pagdating sa agrikultura. Ang interest ng magsasaka at ang interest ng consumer. Ang interest ng consumer, murang bigas. Ang interest ng magsasaka, a fair price for what they have put into in growing the rice. Bakit may problema? Dahil sa mga middlemen. Anong ginagawa ng middlemen? Kino-compel nila yung mga magsasaka na magbenta at losing prices. Minsan as low as 8 pesos per kilo, 12 pesos per kilo, and so on. Kaya sinabi ni Pangulo na 20 pesos per kilo, farm gate price po yun. Pero what he wanted was to guarantee that the farmer would get a fair price. And to do that, the government would put up grain silos, dryers, hindi yung sa kalye nagpapatuyo ng bigas. You would provide cold storage for yung ibang mga vegetables and fruit farmers, and so on. Bakit kailangan ng mga storage na ito, pati yung mga warehouses at saka mga farm to market transportation? Nabanggit pa nga ang possibility of using blockchain technology to connect the farmer directly to the consumers. Ngayon, ano yung problema?
yung mga middlemen, yun nga, they compel palugi prices sa mga magsasaka, and they sell at stratospheric prices to the consumer. Meaning, ang patong nila minsan umaabot na nga po ng 50 pesos, 60 pesos, mga ganyan. Okay. So, and they want to continue with this kind of system. Bukod pa dyan, may problema sa importation. Kasi kapag mahal na masyado ang presyo ng bigas dito dahil nga tinataasan ng ating mga middlemen, magpapa-import ang gobyerno. So, thinking na the more importations, which are supposed to be cheap importations, bababa ang presyo ng locally produced rice. Unfortunately, hindi po ganyan ang nangyayari. Nag-i-import tayo, mura nga ang bigas pag in-import, pero pagdating dito, i-warehouse muna, and after that, they will jack up the prices. Okay? So again, yumayaman ang importer, yumayaman ang middleman. Kawawang magsasaka, kawawa din ang consumer. So, ang sinisingil natin kay Pangulong Marcos, and this was supported by Secretary Chu Laurel, ang sabi ng Pangulo, we will set up the logistics system, and then once meron na yung sa government end, yung mga middlemen o yung mga buyers, pwede yan na ang private sector. And by that time, dahil kaya ng magsasaka i-hold for a better price yung kanilang mga produkto, ang kailangan magtipid na will be the middleman. Hindi na po aabot ng 20, 30, 40 ang patong ng mga middlemen. So, he knows the solution. Unfortunately po, sir, hindi po niya ginagawa. At yan po ay kinonfirm ni Secretary Chu Laurel when he said na actually, kaya naman natin sana, it only costs ganito, 1 billion, 2 billion to put up the grain silos and so on. Kaya lang wala pa akong mahanap na pera. Ngayon, kung seryoso ang ating Pangulo na poprotektahan niya pareho yung consumer at saka yung magsasaka, nasa na po yung logistic system? Nasa na po yung grain silos, cold storage, and so on? Wala. Aminado ang DA, wala. Bakit? Kasi yung ibang mga middlemen, yung mga kasama sa oligarko, yung iba nga nagpa-picture pa sa kanya. Okay? So, if you don't see the point, even after this explanation, then I'm sad to say that you will never get the point. Sabi ni Boyats, ang magandang tanong dito sa akbayan ay bakit hindi kayo nabibingi sa katahimikan ni First Lady sa akasosyon ni Maharlika sa kay BBM at First Lady tungkol sa smuggling, PCSO scandals, kidnapping? Ito rin yung tanong, okay? Para dun sa mga trolls. Ito tanungin ninyo sa mga amo nyo. Tanungin ninyo, ang PCSO po, nakaka-iskandalo na po yung mga nangyayari. Under the office of the President po yan. Bakit hindi po nagsasalita ang Pangulo? Hindi ba dapat ini-explain ng ating Pangulo to restore our trust in the PCSO para tataya pa rin tayo? Bakit wala silang ginagawa about that? Imbis na mag-explain sila, nagpapadala na lang sila ng mga trolls para tumahimik yung mga vloggers. Anong klaseng pag-iisip yan? Ay, kay Ma'am Rachel Pine, nasa Spain daw siya sa Madrid. Just like yung friend namin nag-post ng mga harvest nilang sibuyas at ibang gulay. Sabi niya, bili na kayo, mura lang. Sabi namin, pwede ba ipa-LBC? O nga eh. Okay, so in the meantime, maraming salamat po. Sana po yung mga nagtanong na na may mali siya, naiintindihan niyo na po yung problema. At sa susunod po, kung gusto niyo kaming patahimikin, hindi po yung pagtatrol ninyo ang paraan. Hindi kayo marunong eh. Akala niyo ba tatahimik kami dahil tinotol niyo kami? Abay, mas lalo pa kaming mag-iingay. Bukod pa dyan, yung mga tanong ninyo, nag-i-elicit ng response sa amin. So what does that mean? It means sasagutin namin. And unfortunately, hindi po kayo ready sa sagot. Parang dito, tignan niyo sa nangyari, humirit talagang akbayan na bakit daw tahimik si BP Inday tungkol sa WPS. Dinasagot sila ni Kong Pulong, bakit? Trabaho ba niya yan? Hay. So, muli, tandaan po ninyo, kapag mga ganyan ng mga katanungan, alam niyo na po kung anong sagot. Always point out the failure in their logic. And paalala natin sa kanila, kung kayo po ay binabayaran ng gobyerno para mag-troll, galingan niyo naman. Ang problema, pupunta kayo dito sa aming wall,
wala kayong facts, wala kayong logic, wala kayong bit-bit na ebidensya, at ang pinakamalala niyan, ang sama niyo pa magsulat. Kadalasan, wrong spelling, masama ang grammar, parang minsan hindi niyo na rin naiintindihan yung mismo tinatanong ninyo o sinasabi ninyo. Kailang naman sa amin, kasi hindi naman kami ang mawawalan. Pero in the long run, binayaran kayo ng taxes ng pamahalaan. Soli nyo po yun, taxes namin yan. Soli nyo na po, dito na po kayo. Siguro naman by this time, nabubugbog na kayo sa mga sagot namin. Kung hindi nyo pa rin naiintindihan, tiyak, it's because ayaw ninyong umintindi. Binabayaran kayo para hindi makaintindi. And that's really sad. Kahit naman sinong tao, at the end of that, what you get, it's only money. But what you lose, your dignity and a lot of your brains. Kasi wala kayong natututunan dyan. So, join the dark side. Come, let's join us. Diba? Sabi nga. So, sabi ni Harry F., natawa ko dun sa mali ang grammar. Ma'am Rachel, hindi po tinuloy ng PCSO ang pagbibigay ng 100 million per month na ginawa ni PRD, admin sa PGH at iba pang ospital sa Pinas. So, muli, ang syunga-syunga naman ng mga may pumasok, tapos ang sabi pa niya, DDS pala itong si 36. Alam niyo, pagka nagsasabi kayo ng you sound like a troglodyte. Seriously, do you know what a troglodyte is? Or am I using words that are too big for you? It's really sad. Next time, when you come to this wall, you might need to bring a dictionary. También smugs are seemingly the ones running government, sabi ni Armando Tate, while BBM is only the symbolic head of state, the symbol of corruption. Aray! Sabi ni Cheng, tama, kasi you can never beat us, but you can join us. O ganito na lang mga calls. Pag tapos na yung shift ninyo, i-hang up nyo na, itabi nyo na po yung SIM na gamit ninyo, and come, let's join us. Ika nga ni Ate B. Sa totoo lang, I assure you, ang saya-saya dito sa side. Sabi ni pangarap ni Kuya, sayang talent, kaya ba'y galingan naman. Pero alam mo, pangarap ni Kuya, tingin ko hanggang doon na lang talaga. Tingin ko sagad-sagaran na yan. Kasi the water cannot rise higher than the source. Tama ba yun? Kumbaga, hindi nila kayang maging mas matalino pa kaysa dun sa taong mga nagbibigay ng linya sa kanila. Kung yan ang script nila, paano sila tatalino nun? And how will they ever sound smart? So, ganito na lang ha, mga tolls. Pag tapos na shift ninyo, come. Makigulo naman kayo dito. Sabi ni Byron, ako nga DDS, pero chief nurse overseas and a UP master's grad. So ano nga uli? DDS kami? O ngayon, di ba? Parak! Dati, linya kasi ng mga dilaw yan dati. Little bit of history bago tayo magtapos. Upo muna ako, sandali. Okay, yun ito. Noong early days ng Duterte administration, ang akala ng mga dilaw, may insulto tayo. Kasi ang sinasabi nila, ay, ang mga DDS na yan, mga mahihirap yan, mga walang pinag-aralan. Sinagot ko yung isa katulad ni Sir dito na chief nurse, ni Byron. Sabi ko, hiyang-hiya naman yung 2 degrees ko, tapos nagma-masters ako. Hiyang-hiya yung 2 3/4 degrees ko sa iyo. Walang pinag-aralan talaga. Nakakaloka. Tapos yung mga inaaway nila, si Sas na may masters. Diba? Hindi pa ba? Si Mocha na umabot ng 2nd year med school. Everybody else,
Yung talaga, kung mangi-insulto kayo, dapat kahit paano, may facts naman kayong bit-bit. So, tapos, yung mga nagsasabing, DDS, as if it's an insult. Darling, matagal na po kayong talo dun sa argumento na yan. Kami na po ang tumatawag ng DDS sa sarili namin. And we embrace it. Sure. Diba? Buti sana if you come here, meron kayong matinong sinasabi, sana man lang, modicum of logic na lang hinihingi namin sa inyo, and yet you perpetually disappoint us. So, good luck. You're not convincing anybody. You're not even making us feel bad anymore. In fact, you're making everybody here feel much smarter than you. So, on that note, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay dito. Yes, pati yung mga umuuwing duhaan na trolls. No. Thank you very much for being here with us. Thank you very much for continuing to be with us every night and talking about these things. Thank you very much for the likes, shares, follows, all the subscribing, all of the gifts that you sent, like Hernandez, Maria Christie sent us a rose. Thank you very much for ang daming super chat. Ay, nag-happy birthday. Sabi ni Ma'am Annie, advance happy birthday. Thank you, Ma'am. Sabi ni Jars, happy birthday. Kay Ma'am Cheryl, nagpadala siya ng super sticker. Si Grace Bido, silent follower daw siya. She also sent, she's watching from New York. Si Saldi Suarez, thank you very much. And then kay Arlie Mars, who sent also sa super chat. And sabi niya, Duterte pa rin. Sa 29th po birthday ko, magkasunod po kami ni Tatay Diggs. So, maraming salamat because you make the night so entertaining. You make it so much fun to be a Filipino. And if we're going to be, if you're going to validly criticize din lang naman our government, there are no other people I would rather do it than with you guys. So, ito sabi ni Mindanao Separation Movement, 25 years na kaming DDS sa Davao City, mayor pa si Duterte, hugpong pa si PRD. Diba? Actually, I met the former president a long time ago when I took MCLE in Davao. And to be fair, nakinig siya. He doesn't even remember it anymore. Natawa nga ako eh. Sabi ni Nihar, yung admin ngayon kinakanti ang mga Duterte, samantalang yung admin ni PRD pinabango ang mga Marcos. Ay nako, totoo yan. So muli, maraming salamat. Ingat po ang lahat. Ingatan niyo po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng bayan. At muli, maraming salamat. Live po tayo uli bukas. At huwag po kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. See you again soon, guys.